Makapanood nga ng balik sa Jimmy 7. Maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China, pero tinanggihan siya. Totoo ba yun? Makahanap ng ibang balita? Baka naman nagsinungaling lang? To. Sa China to. Ay, sinungaling naman ito, oy. Jamie 7, dapat kayong pinatawag ni Abante. Abante, patawag mo to sinungaling tong Jamie 7 na to, ha? Translate. Kita nyo kung gaano kasinungaling ang mainstream media, especially sa Jamie 7? So, dapat yan ang unang pinatawag ni Abante. Kasi according to China, itra-translate ko na, baka din nyo naintindihan ano, ang sabi niya, I would like to point out especially that Mr. Duterte visit to Hong Kong was a private vacation. I has never received so-called per asylum. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nag-apply ng asylum to former President Duterte and his family to the Chinese government. For those so-called inside who make things up or have ulterior motives, we hope that media friends, media friends daw, mga Jimmy 7, will carefully make their own judgment and not take any truths from what they are saying. Mingat kayo kung sasabihin Jimmy 7, malaram kayo na. Bakit nga ba pinangalandakan agad ng fake TV news Jamie 7 ng asylum? Ano nga ba ang asylum? And a context of pagiging Pilipino, yan ang pagkupkup ng isang bansa sa isang Filipino citizen. So, sino-sino ang pwede mag-apply ng asylum? So, yun yung mga taong nanganganib ang buhay or well-being sa kanilang mga home country. Yung hindi na makabalik sa kanilang mga bansa, probably because of war, at yung hindi na nakakakuha ng protection from their own government. So, paano ang process ng asylum? First, of course, kailangan mag-apply at kailangan mo mag-present ng proof na may panganib na nga ang buhay mo dito sa Pilipinas. At words, i-revise yan. Pwede ka na ma-approve o pwede ka na ma-deny. Pag na-deny ka, of course, mag-appeal ka ulit. So, anong possible benefits kapag na-approve yung application mo for asylum? So, well, dito sa Netherlands, so yun na nga, kapag na-approve na yung asylum mo here in Netherlands, meron kang free food, free shelter, free education, of course, right to work, residency, or permanent residence after 5 years, or even apply citizenship. Ano pang hinihintay natin? Lahat tayong mga inaapi, yung mga sinisiraan ng mga chismosa, tara na, magpunta na tayo ng Netherlands, mag-apply na tayo ng asylum dahil doon, mapapaganda ang buhay natin. Ay, bago pala makalimutan, magbibigay muna ako ng panibagong lucky numbers nationwide for March 25, 2025. Guys, anyway, congratulations. So, ito yung vlog natin for Saturday. So, maraming nanalo dyan. So, ngayong Monday naman, napalabas nga dito sa Tarlac City ang number na 2917. Ayan po guys. So congratulations sa mga nanood at nanalo. Sa araw na ito ay ating isusumada ang number na 2917. Nang ibig pong sabihin yan ay namatay sa sobrang kalandian. So ito po ay sumada to what we call negative and positive with the interval of number 1. Hello Philippines! At sa lahat ng mahilig dyan sa STL, huwag natin kalimutan na sa pagkuha ng first ball ay kumalantalag sa taas, sa gitna at sa baba. Sa second ball mula baba hanggang gitna. Pwedeng parehong taas, parehong gitna at parehong baba. So tip number 1, nationwide, we have the number of 24, 22, 24, 29, 1630, 1634, 1234, 1333, maging ang 1230, or number 2530, huwag kalimutan ang number 1734 or 1634. So itong nakita mo naka-square guys is pang second ball. Dito yung pang first ball, okay?
huwag kalimutan mag-subscribe para like kang updated. Ay nako, nalasing na ako sa kakashot, wala pa rin si Samara. So guys, labanan po natin ang fake news para hindi tayo mabiktima ng mga kasinungalingan. So, mag-isa nga lang muna ako dito magsha-shot kasi nga si Samara ay busy doon sa gutuhan ni Kapitan Tutan. Kaya tara na muna, samahan niya akong mag-shot.